Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Binuklat niya ang sulat at binasa niya ito. Kimberly, palagi kitang itinuring na parang nakababatang kapatid at hindi ko kailanman inisip na maaaring maging iba pa ito. Hanggang sa dumating ang sandaling halik na iyon. At biglang nagulo ang buong mundo ko. Marami na akong nahalikan, hindi ko na nga mabilang. Pero maniwala ka, wala ni isa man sa kanila ang maihahambing sa maikling halik na ibinahagi natin isang tamad na hapon. Kahit ano pa man ang dahilan kung bakit ito naibigay at tinanggap. Maikli man iyon, gumising ito ng milyon-milyong damdamin sa loob ko, mga damdaming hindi ko man lang alam kung ano ang tawag. Napakabata mo pa. 16 lang at inosente pa. Hindi ako magdadalawang isip na ako ang unang humalik sa iyong mga labi. Ang iyong mga labi ang naging dahilan ng ilang gabi kong hindi pagkatulog. Napakalambot nila, tulad ng talulot ng rosas na hindi pa namumukadkad at matamis gaya ng hamog sa umaga. Ano bang tawag sa kakaibang damdaming ito na unti-unting lumalago sa puso ko? Bakit kaya ako kinakalampag ng kaba tuwing tumitingin ka sa akin? Kung may isang bagay man akong gustong gawin ngayon, iyon ay ang pabilisin ang takbo ng oras. Pabilisin ito at sana sa dulo, nariyan ka pa rin, naghihintay. Maganda at may matang parang sa kalapati. Ngunit magiging di makatarungan ito para sa iyo. May isang kasabihan, ang nangangarap ay mapapatawad, ngunit ang hangal ay hindi. Maaaring ako na nga ang hangal sa pagsusulat at pagsasabi nito, nang hindi ko alam kung maunawaan mo man. Kaya't iniiwan ko na sa oras at kapalaran ang lahat, mahal ko. Hanggang sa muli. Renz. Renz. Ibinulong ni Kimberly ang pangalan. Isang luha ang kumawala at pumatak sa hawak niyang papel. Maingat niya itong pinahid. Muling itiniklop, ibinalik sa kahon at inilagay sa drawer ng mesita sa tabi ng kama. Hindi niya kayang pakitunguhan ang damdaming nag-uumapaw sa puso niya. Gusto niyang maghisterya. Ano ang ibig sabihin ni Renz? May pagtingin din ba ito sa kanya? Ano kung 16 lang siya? Hindi naman ibig sabihin noon ay mag-aasawa na sila. Bakit ang Kuya Patrick niya at si Leila? Ang sabi nito sa sulat ay hindi nito alam kung maiintindihan niya. Talagang hindi. At bakit kailangan niyang maghintay? Isang marahang katok ang nagpagulantang kay Kimberly. Si Christina. Mabilis niyang inayos ang sarili. Lalabas na ako, Mommy. Sandali na lang. Sina Anna at Lilibeth ay kasama at kausap ng 2 classmates ni Patrick at nagkakainan. Si Patrick ay nasa balkonahe at kausap si Leila na kinawayan siya nang makita. Hi Kimberly. Kanina ka pa namin hinahanap. Isinasama kasi ako ni Patrick kina Renz Nagtatanong ang mga mata ng dalagitang tumingin sa kapatid. Dobleng selebrasyon kina Renz ngayon, Kimberly. Dahil sa graduation niya at aalis na ito bukas ng umaga patungong Maynila. Inirekomenda siya ng tiyo niya bilang alagad sa isang malaking drug company. Tuloy magre-review na rin para sa pagsusulit sa lupon, paliwanag ni Patrick. Napadda sa kinatatayuan si Kimberly. Aalis si Renz bukas. Hindi sila magkikita. Buong akala niya ay lalagi lamang sa San Ignacio ang binata at dito na rin magtatrabaho. Kung sa bagay ay ano ba ang gagawin ng isang chemical engineer dito sa bayan nila? Kimberly, namumutla ka. Bakit? Nag-aalalang hinawakan siya ni Patrick sa braso at iniupo sa upuang bakal. Ikukuha kita ng tubig, Kimberly, sila ila na akmang papasok sa loob. Huwag na, Laila, awat niya walang anuman ito. Parang bigla lang akong nahilo, anya sa mabuhay na tinig. Ang buong akala niya ay makikita pa rin niya ito habang nagmamadali siya sa paglaki. Kaya ba ito sumulat? Huminga ng malalim si Patrick na tiningnan siya na unti-unting pinanumbalikan ng kulay. Init, pagod at gutom iyan, Kimberly. Pumasok ka sa loob at kumain, utos nito.
Marahang tango ang isinagot ng dalagita at mabigat ang mga hakbang na lumakad papasok ng may maalala. Kuya, anong oras bukas ang alis ni Renz? Nagkibit ng balikat si Patrick. Siguro 8:00 ng umaga. Gagamitin yata niya ang kotse ng kanyang papa. O paano, tuloy na kami. Nagpaalam na ako kina Daddy. Paalam Kimberly. Sinundan niya ng tanaw ang dalawa hanggang sa mawala sa paningin ang kotse ng daddy niya. Nang hapong iyon ay parang robot na sunod-sunuran si Kimberly sa ginagawa ng mga kaibigan. Nakikisakay pero malayo ang isip. Ang buong pag-iisip ay okupado ni Renz. Kasama kaya nito si Diane sa party. Kinakain ng panibugho ang batang puso niya. Maaga siyang nagising kinabukasan na hindi karaniwan kapag walang pasok. Mabilis na naligo at nagbihis. Isang walking shorts na maong at oversized t-shirt na puti. Nagsuot ng rubber shoes at mabilis na bumaba. Nasa kusina ang mommy niya na nagulat pa nang makita siya. Himala, maaga kang nagising. 7:00 pasado pa lang, wika nito na hinahalo ang sinangag. Hindi na ako inaantok, mommy. Bibili muna ako ng pandesal. May pinirito akong tawilis, anak. Ginayat na kamatis at manggang hilaw. Di ba at paborito mong almusal iyon? Mommy, gusto ko ng pandesal ngayong umagang ito. Leon bang medyo tostado, pilit niya sabay tingin sa relo sa braso. O siya, sige na. Ang layo ng bilihan ng pandesal Gagamitin ko ang mountain bike ni kuya. At mabilis na lumabas at tinungo ang garahe. Kinuha ang bike at nagmamadaling lumabas ng bakuran. Palibhasa ay probinsya, malamig ang simoy ng hangin sa umaga. Nagtatayugan at naglalakihan ang mga punong nakapaligid sa kanila. Ang pinakamalapit nilang kapitbahay ay kinalaila na pag-aari ng pamilya nito ang kasunod na lupa. May shortcut mula sa kanila hanggang highway. Makitid niya lamang ang daan pero nakabike naman siya. Sana'y hindi pa nakararaan si Renz. 5 minuto ding pagbabike hanggang doon. Binilisan niya ang pagpedal sa bike. Natitiyak niyang wala siyang makikitang magsasaka dahil sa bukid ang tungo ng mga iyon at hindi sa highway. Inihilig niya ang bike sa malaking punong nakahapay sa tabing daan. Naupo na rin siya roon. Bahagya pang hinihingal sa pagpedal ng mabilis. Nakatanaw siya sa bandang kaliwa ng daan kung saan manggagaling ang binata. Di hamak na mas malapit sila sa bayan kaysa pamilya Marzan. Pero mas malawak ang pag-aaring lupain ng mga ito. May mangilan-ngilang sasakyan ang pumaparoon at pumaparito, mga pribado at pampubliko. 10 kainip-inip na minuto ang lumipas. Kinakabahan na siya. Nakaalis na ba si Renz? Napaaga kaya ang oras ng alis nito at kanina pa nakadaan? At kung sakaling hindi naman, ano ang sasabihin niya nito kung makita siyang nag-aabang doon? Paano kung pagluwas nito ay kasama si Diane? Balita niya ipamay nila rin daw ang dalaga. Pagtatawanan siya nito. Pinanghihinaan na siya ng loob at naiiyak na. Naisip niyang umuwi na lamang. Itinayo niya ang bike nang sa paglingon niya sa kalsada ay siya namang pagdaan ng kotseng sinasakyan ni Renz. Kumaway siya pero mabilis ang takbo ng sasakyan. Nanlumo siya sabay ng paghikbi. Hindi ba siya napansin ni Renz? Pinapahid niya ang luha sa pisngi nang marinig niya ang langit-ngit ng preno sa malayong unahan. Huminto ang kotse at ngayoy unti-unting umatras. Halos marinig na ni Kimberly ang pintig ng dibdib sa kaba. Ano ang sasabihin niya? Ano ang idadahilan niya sa pag-aabang dito? Huminto ang kotse sa mismong tapat niya. Umikot siya sa driver's seat. Nagbaba ng windshield si Renz. Sandali silang nagkatitigan. Walang salitang lumabas sa mga labi. Si Kimberly ang bumasag sa nakabibinging katahimikang iyon. Gusto kong pasalamatan ka. Dito sa bracelet, itinaas niya ang kanang braso. Ngumiti si Renz. Ilang panahon pa, may magbibigay na sa iyo ng mamahaling singsing. Nagyuko ng ulo si Kimberly. Hindi ko tatanggapin, anya. Pagkatapos ay muling tumingin sa binata. Hindi malinaw ang ipinahihiwatig mo sa sulat. Huminga ng malalim ang binata. Tumingin sandali sa harap ng daan. Kung sasabihin ko sa iyong hintayin mo ako, hindi magiging patas para sa ating dalawa. Lalo na sa iyo. Hindi ko alam, Kimberly. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Ang tanging masasabi ko ay ginulo mo ang isip ko mula ng hapong iyon, wika nito sa gumaralgal na tinig. At kahit kaya kong bigyan ng pangalan ang damdaming ito ay hindi pa rin madali, di ba?
Tumango si Kimberly. Siguro. Pero gusto ko pa ring sabihing maghihintay ako. Malungkot ang mga ngiting ibinigay ni Renz. Sinasabi mo lang iyan ngayon dahil bata ka pa. Bata pa rin ako pero sumulat ka. Maghihintay ako, Renz. Wala akong maipapangako sa iyo. Wika nito sa malalim na tinig. Hindi ako humihingi ng anumang pangako. Sabi mo nga, ipaubaya na lang sa panahon at tadhana. Ibig sabihin ba niyan ikaw na ang babae ko ngayon? Tanong ng binata, naghahanap ng kasiguraduhan. Nahihiyang tumango ang dalagita. Ginagap ni Renz ang palad niya at pinisil. Hindi ka tatanggap ng ibang manliligaw. Ni hindi ko nga sila titingnan. Ngumiti siya. Mahal. Bulong ng binata. Itinaas ang kamay at inabot ang batok niya. Yumuko si Kimberly. Isang damping halik lamang ang balak ibigay ni Renz. Ngunit bahagya niyang binuka ang kanyang mga labi at tumagal ang halik. Napakalambot at banayad. Isang halik na wagas at dalisay. Hindi gaanong nagtagal iyon at inilayo ni Renz ang mukha niya. Mas magandang halik pa ang ibibigay ko sa'yo pagbalik ko. Nakangiting wika nito sa tinig na tila bagong gising. Huwag kang pahahalik kahit kanino, pumormal ito sa huling sinabi. Paalam, Renz. Huwag kang umasa sa mga liham, mga card lang. Kininditan siya at isinara na ang windshield. Hindi umalis sa kinatatayuan si Kimberly hanggang hindi tuluyang nawala sa paningin ang kotse. Kung kinakitaan man siya ng iba yung sigla ng sumunod na mga araw ay walang nagbigay pansin. 2 buwan ang lumipas bago siya nakatanggap ng card mula kay Renz para lang batiin siya at sabihing nami-miss na siya. Walang return address na ipinagpapasalamat niya upang hindi magtanong ang mga magulang kung sakaling ang mga ito ang makatanggap. Nagsisimula na ang klase para sa unang taon niya sa kolehiyo nang kausapin niya ni Mang Alfon, ang matandang kartero sa bayan nila na sa eskwela na lang dalhin ang mga mail niya. Pumayag naman ang matanda. Palagi nang nagpapadala ng mga card si Renz sa kanya, may ilang linya ng mensahe na isinusulat sa bahagi ng dedikasyon ng card. Nasa kalagitnaan na ang semester nang tanggapin niya ang card na iyon na mahaba ang nakasulat sa kaliwang bahaging card. Hi! Nag-review class ako today, ganun din si Diane na ngayon ay chemist na sa company. Miss na miss kita. Para sa kanya ay iyon ang pinakamasamang balitang tinanggap niya mula kay Renz. Ang malamang magkasama ang dalawa sa parehong trabaho at review class. Hindi niya mapigil ang sariling manibugho pero ano ang magagawa niya? Kilo-kilometro ang layo ng Maynila sa San Ignacio. Halos 6 na oras na biyahe gamit ang sariling sasakyan. Patuloy sa paglipas ang mga araw na hindi na muling bumanggit si Renz ng tungkol kay Diane sa mga cards nitong ipinadadala at unti-unting napawi ang sama niya ng loob. Nasa 2 taon siya sa kolehiyo nang lumabas sa periodiko ang mga pangalang nakapasa sa board bilang mga chemical engineers. Pang-5 si Renz sa top 10. Si Diane man ay pumasa rin. Hindi niya maiwasang hindi makadama ng pagmamalaki, dangan nga lamang walang kasama na pwedeng pagdiwangan ng saya. Biyernes ng hapon nang ibalita sa kanya ni Patrick na nooy nagtatrabaho sa bangko sa bayan bilang junior clerk, kung saan manager ang daddy nila ang tungkol sa gagawing selebrasyon ng mga Marzan sa pagkakapasa ni Renz sa board. Sabado ng gabi ang party at uwi ang binata. Inimbitahan tayo, Kimberly. Siyempre naman, isasama ko si Leila. Gusto mo bang sumama? Tanong ni Patrick. Siyempre, nakangiti niyang sagot. Hindi niya palalampasin kahit ano paman. Pagkatapos ng 2 taon ay ngayon lang uli umuwi dito sa San Ignacio si Renz. Pinaghirapan niyang pumili ng suot nung Sabado ng gabi. Probinsya siya, paano kaya siya makikipagsabayan sa mga babaeng taga-Maynila na nakilala na ni Renz doon? Sa wakas, napili niya ang isang pieces long skirt in bias cut na summer print. May katerno itong sleeveless blouse na hanging ang yari bagaman makikita lamang ng bahagya ang tiyan kung yuyuko o itataas niya ang mga kamay. Ngayon lang kita nakitang inabot ng ganyan katagal sa pagpili ng isusuot. Kimberly, si Christina na pumasok sa silid niya. Itinuon ang mga mata sa mga damit niyang pinagpilian na nasa kamang lahat. Mommy, ito ang first party ko pagkatapos ng 2 taon. Agad niyang depensa at tumalikod upang huwag mapuna ng ina ang pamumula niya. Kung sa bagay, talaga namang natuwa kami sa'yo, darling. Nangako ka sa amin ng daddy na hindi magpapaligaw hanggang hindi nakatatapos ng kolehiyo. Hindi mo talaga alam kung gaano kalaki ang saya na naidulot mo sa amin. Kayo lagi ni Patrick ang pinag-uusapan namin ng daddy mo sa gabi, anak.
Pareho kayong nangako at sabay ninyong pinagsisikapang tuparin iyon. Okay lang, Mommy. Wala naman talaga akong gusto sa mga nanliligaw sa akin. At tunay na hangad kong makapagtapos ng pag-aaral. Anya na naglagay ng maskara sa mga pilik mata. Ang ganda mo, Kimberly, at angkin mo ang kinang. Talaga bang wala ka pang inililihim sa amin ng daddy mo? Natawa ang dalaga. Pilit itinatago ang panginginig ng boses. Ang mommy talaga. Di sana may nagbalita na sa inyo. Tumango si Christina. Kung sa bagay, mula sa ibaba ay tinawag na siya ni Patrick na bumaba na at aalis na sila. As usual ay dinaanan muna ng kapatid ang kasintahang sila bago sila nagtuloy sa bahay ng mga Marzan. Alas 8 na ng gabi sila nakarating. At sa mismong sandaling iyo ay noon din lang dumating si Renz. Halos nakasunod lang sa pagparada ng kotseng sinasakyan nila. Isinasara niya ang pintuan ng likurang upuan nang makita niyang kasama ni Renz na bumaba sa kotse si Diane. Naka-miniskirt ito at kahit na sinong lalaki ay hindi maaaring hindi maakit dito. Para itong fashion model na lumabas mula sa pahina ng magazine. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang excitement niya nang makita si Renz. Tila siya basahan kung ikukumpara kay Diane. At isiping ilang oras siyang nasa harap ng salamin. Hindi pa siya halos nakababawi sa pagkabigla ay nakita niya nang ipulupot ni Diane ang mga kamay nito sa liig ni Renz. At sa harap ng ilang mga bisita ay naghalikan ang dalawa. Hihiram ako ng kotse mo, darling. Uwi muna ako sa amin, tapos babalik ako, malambing niyang sabi kay Renz, matapos ang kontrobersyal na halik na iyon, bubuksan na lamang nito ang pinto ng kotse nang mag-angat ng ulo at kumaway sa kanila. Oh hi! Patrick, Leila, Kimberly. Ang saya ko kayo makita ulit, masigla nitong bati na sinabayan ng ngiti bago pumasok ng kotse. Magkumustahan tayo mamaya, dagdag nito bago tuluyang pinatakbo ang sasakyan. Nakangiting nilapitan sila ni Renz. Halos hindi humihinga si Kimberly. Kinamayan at niyakap ni Patrick ang kababata at kaibigan. Binabati kita, chemical engineer ka na talaga ngayon. Maliban kay Diane, ilan ang 6 natin ngayon? Malakas na tumawa ang binata. Hi, Leila. Kayo pa rin ba? Ngiti lamang ang isinagot nila ila. Si Patrick ang nagsalita. Natrap talaga ako, pare, buong buo. Walang kawala. Muling tumawa si Renz. Sinulyapan siya nito at biglang pumormal. Noon lumabas ang mag-asawang Marzan at niyakag sila sa loob. Inakbayan ni Patrick sila ila at nagpatiunang lumakad. Hinawakan siya ni Renz sa braso. Hi! Kumusta ka na, bulong nito. Hindi niya magawang sumagot. Mabilis siyang lumakad at sumabay kina Patrick at Leila sa pagsasalubong ng mga kilay ni Renz. Talagang labis niyang hinahanap siya. Pero hindi niya inaasahan ang tagpong dinatnan pagkatapos ng 2 taon. Sa harap nila ng ibang tao. At ang buong akala ba niya ay sinabi nitong break na ito at ang babae noon pa man? Binati si Renz ng mga bisita. Mga kamag-anak, kaibigan at mga dating kamag-aral. Hindi na ito halos nakawala sa mga nakapaligid. Walang katapusang kwentuhan at balitaan. Maraming pagkain at inumin. Cali beer sa mga babae at San Mig beer sa mga lalaki. Si Patrick ay hindi humihiwalay kay Leila. Masaya ang lahat, siya lamang ang hindi. Pakiramdam niya ay out of place siya roon. Mabigat ang katawang lumakad siya patungo sa tagilirang bahay. Dinala siya ng mga paapalayo sa bahay ng mga Marzan. Ilang beses na rin siyang nakapunta sa bahay ng mga Marzan noong araw na isinasama siya ng mga magulang kung may okasyon dito. Pero hanggang sa bahay lamang. Hindi niya alam ang tinatahak niyang landas kung saan patungo. Alam niyang dinadaanan ng tao iyon dahil sa liwanag ng buwan na sumisingit sa nagtatayugang mga puno ay nababanaag niyang bukod tanging iyon ang walang mga makakapal na damo. Napalingon siya nang may marinig na tunog ng sanga ng kahoy na tila naapakan. Madilim. Bigla siyang kinabahan. Bakit nga ba naglakad siya nang naglakad na tila wala sa sarili? Sandali siyang huminto at pinakikiramdaman ang kapaligiran. Mga huni ng panggabing kuliglig ang naririnig niya at ang musika mula sa bahay na pinanggalingan. Bahagya pa niyang natatanaw ang liwanag mula doon. Nang mula sa likuran niya ay biglang may yumakap sa kanya at iniangat siya mula sa lupa. Huli ka! Napigil ang balak niyang pagpalag at pagsigaw. Renz! Sa susunod na kabanata,
Malalaman natin kung ano ang sasabihin ni Renz kay Kimberly matapos ang kontrobersyal na halik niya kay Diane. Matutuklasan din kung mananatili ba siyang tapat sa kanyang sinabi noon o tuluyan nang mawawasak ang puso ni Kimberly. Kaya abangan natin,